Darating ang pag-ibig na ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayan mo ang nadirimlan naming kalooban sa pagdating ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikilala, nang nakakakita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda, kay inam, O Israel, ng iyong tirahan. Wari, kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari, punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukala. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit ng malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaring mabuwal ako. Gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang tanghali. No? Ganon din ang mga nasa likuran po ninyo, patiin nyo rin po sila ng isang magandang tanghali. Habang pinagninilayan ko po ang ating ebanghelyo ngayon, na ngayon ay nasa Martes, sa Lunes po tayo ng ikatlong linggo
sa pagdating ng Panginoon o Adviento, ay naalala ko po nung kami ay nag-uusap, no, ng some discussion and meeting ng aming mga parish leaders sa aming parokya. Sabi po nung isa, alam mo, Father, kapag ano talaga ang kabutihan na ginagawa mo sa parokya, kagandahan na ginagawa mo sa parokya, para sa parokya at para sa mga parishioner natin, hindi talaga maiiwasan na may hihila talaga sa iyo ng pababa, no? Meron talagang mga tao na hindi sumasang-ayon sa iyo. May mga tao talaga na makakalaban mo dahil sa mga pangarap mo, dahil sa mga adhikain mo, dahil sa mga mithiin mo, na hindi lahat ay pabor sa iyo. Meron ka talagang mga basher at mga haters, no? Sabi ng isang parish leader ko. Sumabat naman yung isa at napakaganda at pinagnilayan ko rin ang sinabi niya. Sabi niya sa akin, pero Father, tandaan mo to palagi. Kapag ang puno ay maraming bunga, marami din ang babato sa punong iyan upang makuha ang bunga. Di ba? Sabi niya sa akin, tandaan mo ito, Father, kapag ang punong kahoy makita ng isang tao na maraming bunga, babatuhin niya yan hanggang makuha niya at ang bunga. Kaya siguro, no, sa buhay din natin paglalakbay, na kahit ano ang mithiin natin, pangarap natin, kabutihan na ating inihanda para sa ating sarili, sa ating pamilya, at pagtulong natin sa kapwa, may mga tao talaga na minsan hihilahin tayo pababa, binabantayan ang mga galaw natin, no? Binabantayan kung kailan tayo magkakamali, binabantayan kung kailan tayo papalpak. At yung oras na papalpak tayo, magkakamali tayo, yan yung gagamitin sa atin. Hihilahin nila tayo pababa at hindi na nila makita yung kabutihan, kagandahan ng ginawa natin, ng ginawa nila ng ginawa natin doon sa ating kapwa. Minsan, ang nakikita lang ng mga tao sa atin, yung ayaw sa atin, yung hindi natin kaibigan, yung hindi ayon sa ating kalooban, ang nakikita lang niya sila sa atin, yung kapangitan natin at hindi yung kagandahan na loob na meron tayo. Kaya siguro sa mundong ito, left with no choice that we have to accept sometimes na may mga tao talaga na kahit anong gawin mong kabutihan sa iba, pero may mga tao din sa banda na hihilahin ka pababa at binabantayan kung kailan ka magkamali at binabantayan kung kailan ka papalpak sa buhay. Bakit ko po yan nabanggit sa inyo, mga kapatid? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, naranasan ni Jesus, no? Kung paano siya kinukutya at binabantayan ng kanyang mga haters, ng mga bashers. Ang karanasan ng ating Panginoon at karanasan din natin ay hindi malayo kapag sa ating ebanghelyo ngayon. Naranasan din ni Jesus kung paano siya binantayan ng mga punong saserdote, binantayan ng mga ayaw sa kanila, kung kailan ito magkakamali ang ating Panginoon at kailan ito papalpak. Kaya nga sa ating ebanghelyo, tinanong ang ating Panginoon, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Yung ginawa naman ng Panginoon, puro kabutihan. Amen? Di ba? Ang ginawa ng ating Panginoon, ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ay puro naman kagandahan para sa kaniyang sambayanan, para sa atin. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi din ito malayo sa ating karanasan. Meron ding mga bashers at meron ding mga haters
ang ating Panginoong Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyong binasa natin ngayon, kagaya sa buhay din natin. Kaya mga kapatid, ang tanong, how to deal with our haters, di ba? Paano tayo mag-deal doon sa mga ayaw sa atin, yung naiinis sa atin, yun bang hinihila tayo pababa at yung binabantayan yung mga pagkakamali natin at kung kailan tayo papalpak sa buhay. Isa sa mga response natin, minsan napanghihinaan tayo ng loob. Amen? Di ba? Kapag may nakakarinig tayo na kahit anong effort natin sa pamilya natin, sa sarili natin, pangarap natin, tinutulungan natin ang kapwa natin, pero nakakapanghina magpatuloy kapag may mga negative tayong naririnig sa paligid. At lalong-lalo na nakakapanghinang magpatuloy kapag mismo ang pamilya mo ay hindi sumusuporta sa pangarap mo. No? Nakakapanghina, parang wala ka ng enerhiya na magpatuloy. Kaya mga kapatid, paanyaya ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, kahit si Jesus naranasan din yan, pero hindi siya nagpatinag. Pero hindi niya gaanong pinansin ang mga bagay na iyon. Sapagkat kung siya ay napanghinaan ng loob at nagpatinag at pinansin ang mga bagay na iyon, malamang hindi siya makakapagpatuloy sa kaniyang misyon at sa kaniyang mithiin at pangarap. Kaya tayo sa buhay natin, kapag nakakarinig tayo ng mga negatibo sa paligid na patungkol sa atin, na hinihila tayo pababa, no? Magpatuloy ka lang. Lagi mong iisipin ang iyong pangarap. Lagi mong iisipin ang iyong mithiin. At lagi mong iisipin ang iyong misyon. Misyon mo sa pamilya mo, misyon mo sa sarili mo, at misyon mo sa kinabukasan mo. Sapagkat kapag ikaw ay hindi nagpatinag, kapag ikaw ay naninindigan, sa dulo, maaabot mo ang pangarap mo. Sa dulo, maraming magandang mangyayari. Kaya humiling ka parati sa ating mahal na pong Jesus Nazareno ng katatagan ng kalooban, ng katatagan ng kaisip, no? Na ipagdasal mo rin ang mga tao, importante po yan, ipagdasal mo rin ang mga taong humihila sa iyo pababa. Yan na lang ang response mo, magpatuloy ka at huwag mong kalimutang ipagdasal din sila. Magsitayo pang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, dumulog tayo sa Diyos, Ama, na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin
Sa halip na magpairal ng pangingilag at takot, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagagalak kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo sa ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama kanawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namit isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinananabikan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang inyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot,
sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairi. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo sa aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhati ka namin.